sino ba yung may lakas ng loob na tanggapin yung puna, yung problema, yung hirap para pag-isahin yung mga nagbabanggaang mga ideas ng iba't ibang magagaling at matatalino rin ng mga konsehal. Tumutulong tayo para matapos ang politika sa Pasig. Ilig lang natin, sumunod sila sa batas, huwag silang maningil ng sobra-sobra. Wala po kaming nakukuha ng galing po sa government fund. Naku, wala po yan. Hindi po lulusot kay Mayor Vico yan. Kapag nalaman pa lang yan, malamang ipatawag kami at malamang, sabi nga ni Mayor, walang kaibigan kay Mayor. Diba? Talagang haharapin mo yung pangil ng batas. Pero di ko rin naman masisisi din, no? Kasi minsan may mga magagaling yung mga nasa paligid niya, baka ang galing gumawa ng kwento na siya. Si Councilor Cory na interview ko isang beses, na-describe ka niya as you are all over the place. Tama rin naman, no? Sabi mo, bumababa ka, nakikita ka madalas in public, and even sa District 2. Ayan, that leads me to my question. Tatakbo ka ba ng higher position? Alam mo kung sino po yung na nagpapakalat niyan? Yung ka talaga. Kasi, alam niyo po, kapag po ako, meron po akong gustong sabihin, sinasabi ko ng direkta. Richard, hindi ko ba gusto ang Eusebio? Hindi ko gusto ang Eusebio. Hello mga ka-vlog ng Pasig, mga subscribers ng Luigi Vlogs at mga kapwa Pasigueño. Welcome na naman sa another episode na Vlog ng Pasig Interviews. At ang mga kasama natin ngayon, isang lingkod bayan mula sa Distrito 1 na nagsisilbihang konsehal ng ating lungsod. Siya rin ang majority floor leader ng Sangguniang Panglungsod ng Pasig. Walang iba kundi si Konsehal Volta de los Santos. Yes, magandang hapon. Maraming salamat doon sa time. Thank you din. Thank you rin at mapapagbigyan ako ng pagkakataon para yung mga sumasabog na mga ideas na nasa isip ko ay pwede rin marinig ng mga. At marami rin akong pinagtitimpi ang tanong na hindi ko maitanong sa'yo pag tayo ay nagkakasalubong. Sana masagot mo ito. Konsi, ito ang una mong termino bilang konsehal, no? Kamusta? Tiring but fulfilling. Talagang nakakapagod dahil yung sinumpaan namin na sa tao na magtatrabaho talaga kami ay ginawa talaga namin. So ako talagang pinipilit ko. Actually talagang napilit ko na araw-araw talaga ay tayo ay pumasok sa opisina, even on Saturday and Sundays, talagang ibinigay na natin diyan. Hindi alam mo sa umpisa hindi dahil hindi dahil trabaho nai-enjoy mo talaga. Sarap pala talaga kapag yung oras mo ay may pinupuntahan. Kaya talagang kahit na Sabado at Linggo, pinipilit namin na bumangon para lang may magawa. Kasi ngayon ko lang realize, kulang pala talaga yung binigay sa amin na panahon. No? Akala mo napakahaba nung binigay sa yung termino. Pero dahil walang kasiguraduhan na pwede akong maihalal pa uli next year. So sinusulit ko na kung ano yung pwede kong gawin, gagawin ko na. Ayan, Konsi. Oo, yun yung nakikita naman namin yan. At ito, no, Konsi, yan yung mga trabaho mo bilang konsehal, no? Sa sarili mong opisina. Pero nakikita ko sa floor natin, syempre, ikaw ang majority floor leader. I'm sure being a majority floor leader, kailangan medyo team player ka, no? Yes, sir. So, paano napunta sa itong position na ito? Actually, nung nanalo na kami, no, yung aming partido under Mayor Vico Soto, so pumipili, siguro pumili nung pwede nga na tanggapin yung role bilang majority floor leader kasi hindi siya basta-basta na. Una-una, lahat kami, pantay-pantay kami, pare-pareho konsehal. Sino ba yung may lakas ng loob na tanggapin yung puna, yung problema, yung hirap para pag-isahin
mga nagbabanggaang mga ideas ng iba't ibang magagaling at matatalino rin ng mga konsehal. So, very fortunate naman ako na isa ako sa nakita ng mga kasamahan ko na pwedeng mag-lead. Although, sobrang rough yung umpisa, no? Pero unti-unti, habang natututunan namin na makilala yung isa't isa, naging smooth. Ako, alam ko na kung paano kausapin yung isang konsehal, paano i-approach yung ganitong konsehal. Si konsehal A, B, magkakaiba talaga, A, B, C, D, magkakaiba talaga. Nung natutunan, naging isang pamilya kami, no? At ngayon, napakadali na ng trabaho. Lahat kami alam na namin, para sa isang tingin pa lang, magkangitian pa lang kami, alam na namin kung ano ang nasa isip ng isang tao, kung ano yung opinion niya sa isang resolusyon, sa isang ordinansa, isang tinginan pa lang alam mo na. At alam ngayon, kung ayun ang role ko, kailangan ko siyang i-convince kung sakaling medyo alanganin siya sa isang ordinansa na tingin ko naman na makakatulong talaga na para sa nakakaraming Pasigueño. Ganun lang yun nga nagiging role namin. Sa mas madaling salita, ano ba ang parang dating ng isang majority floor leader? Siguro sa lay nating mga termino, ano ba yan? Bastonero ba yan? Or parang, or nagta-traffic enforcer ba sa loob ng ano? Parang yes, ganun, di ba? Parang may stop and go rin na ano eh. Actually, nung una, yun ang sabi nila, parang bastonero. Pero dito, sa kasalukuyan setup namin, hindi siya, no? Tiga-pacify. No, although kahit ako, hirap ako i-pacify, no? Pero, tiga-pagpaintindi rin, no? Nung kung ano yung mga dapat namin gawin, no? Kasi hindi naman kaila, no, marami rin kasi mga ordinansa, may mga resolution nanggagaling siyempre dun sa sa ating opisina si Chief Executive, no. So, yun naman ang role ko pag naipadala na sa opisina namin, babasahin ko yung ordinansa. Yung mga prioritization na isa lang. No? Isa lang. Yun naman ang ipapaliwanag ko sa kanila. At ganun din naman kapag may isang konsehal, halimbawa, nagpasa rin ng ordinansa resolution, ako naman na ipapaintindi dun sa iba na kung pwede ba o hindi, o ano yung pwede nating baka pwede pang mapag-usapang baguhin, ganun lang. Actually, parang ganun eh, parang enforcer ka, traffic enforcer. Ayusin natin yung traffic dito ng para hindi magkagulo-gulo, magkakabuhol-buhol yung ordinansa. Pero alam mo, Consi, knowing you, bagay na bagay nga sa'yo. Thank you. Kasi, magaling ka ng dalawang sides. Yung parang i-meet halfway. Yung mga gano'n. Nakikita ko yan lalo na nung hepe ka nung peace and order. Yes, so... Ayan. So, pag may problema si ganito, kahit kaibigan mo to si ganito, ipaparating mo dapat para maging maayos. Actually, siguro yun ang naging natutunan ko nung sa pagiging happy nung peace and order tsaka ng Toro. Na kailangan maipatintindi mo sa kanila kung ano yung pwede at hindi pwede. Tapos, makakabuo kayo ng mas posible, no, na mga bagay na kumbaga matutuloy pa rin naman yung idea mo kaso may mababawasan o kaya may improve. Pero kadalasan dito sa amin ng kagandahan sa konseho, mas madami yun na i-improve. No, ang galing lahat kasi talaga nagpa-participate lalo na pagdating sa mga hearings. Ayun ang pinakamahirap makahanap ng quorum, no? Pero ngayon dito sa... Ano ba ang quorum? 12 kayo, 12 kami, half. Plus, dalawang ex officio. So, yes, 14. 14. Ilan ang quorum? 8 dapat, no? Pero lagi naman kami kumpleto. Ang sinasabi ko doon sa committee, no? Kasi iba yung session, nasa mandato ng batas, kailangan umattend ka lagi. At 3 consecutive absences, pwede kang magkaroon ka suspension, yes. Pero sa committee, wala yun. So, kailangan may invitation, di ba? At makikita mo talagang sobrang active lahat ng mga konsehal. At during the hearing, hindi yan yung nakaupo lang. Lahat yan, sinasabi nila ang kanilang mga opinion, kung ano pa yung mga suggestions and recommendations. Kaya paglabas ng ordinansa o resolution, sobrang ganda, no? Sa amin nga, resolution na sobra lang dati raw, kahit sa ibang city yata, hindi na pinag-uusapan masyado kung maliit na halaga lang. Sabi nga dati, naalala ko, nagsisimula kami, 7,000 pesos na lang na na financial assistance. Pinag-usapan pa namin. So eventually, in-unload na namin sa amin yan, ibinigay na namin sa Chief Executive, then yung mga mabibigat na lang, yung mga malalaking halaga talaga na makaka-apekto sa kaban ng bayan. Ako kasi,
pag nagpasa ako ng ordinansa man yung resolution na isinulat o ipinasa sa akin, no? Ako gist lang. Tapos, sinusubukan kahit magkabulol-bulol ako, hindi ako gumagamit ng script. Kasi mas gusto ko sana, kahit na mababaw lang yung aking pagkaka-explain, pero yung babaw na yun kayang maintindihan ng kahit sinong makikinig. Hindi ako, meron man akong report, no, gumawa mo ng report, at hindi naman natin itatago sa tulong yan ng ating mga staff, no, yung pagsulat niyan, at even ng mga abogado, no. Ayokong as much as possible, ayokong gumamit ng mga salita na hindi maintindihan. Tsaka Tagalog ka eh. Mapapanood ko pag nag-deliver ka. So, yun talaga, no, para mas maintindihan, no. Although pwede ko namang maging option na basahin yung speech na hinanda sa akin, pero kadalasan, pasensya na doon sa gumagawa ng speech ko, kadalasan hindi ko siya sinusunod. Pag inando doon na ako, magbabago isip ko, nagpe-prepare sila eh. Pero gagawin ko, hindi ko yan, no. Intindihin ko na lang. Kasi parang mas gusto ko yun, yung maintindihan talaga ng tao. Sa pinaka... at kahit sinong sabi ko nga sa'yo, kahit na hindi pinalad na nakapag-aral, maintindihan ko ano yung sinasabi natin. Ayan. Speaking of mga, ba tawag doon? Sponsorship speech. Ayan, kamusta naman ang pag-legislate mo bilang konsehal? Mag-share ka naman sa amin ng ilang mga ordinances na in-sponsor mo or co-author ka na proud ka. Isa ngayon sa pinaka-proud ako, no, na akala nila ay ang makikinabang lang ay ang mga driver. Pero ito ay parang mensahe sa lahat ng Pasigueño na tumutulong tayo para matapos ang politika sa Pasig. Napakasimple nito. Dati po nung naging happy ako ng Toro at saka ng TPMO, paghihingi ka ng discount dahil nahuli ka, lahat naman nagkakamay humingi ng discount. Pupunta ka pa sa konsehal para magpapirma. Oo nga. So, ang layo, pala sa iyo, sa Toro, pupunta ka pa dun sa konsehal, pipirma sa taas, bababa. So, naniniwala ako, kapag may binigay kang serbisyo, dapat wala nang kapalit. Napaka-simple. So, ang ginawa ko, yung ordinansa, tinanggal ko. Pinalitan ko yung lumang ordinansa. At ngayon, kapag ikaw ay Pasigueño at ang ID mo o ang lisensya mo, Pasig City ang address, automatic 20% discount ka na. Wala ka nang lalapitan kahit sino. Ang sabi nga nung mga driver, sayang naman, yung mga mahilig sa politika, sayang naman, konsi, ba't mo ginawa ko? Kailan ka pa naging konsehal? Ikaw pa nagtanggal. Yung iba, gusto lalapit. Parang nagiging utang na loob, no? Utang na loob. Baka iniisip ng iba puntos para sa boto, pero naniniwala ako, hindi tama yun. No? Hindi siya tama, no, na gawin yun. So, yan isa sa mga medyo proud tayo, no? Sa maraming mga naipasa natin. Yung anti-EPAL naman, alam naman din ni Consi Eric yan, no? Tayo yung isa sa nagsulat, tapos sa chairmanship ni na nasa committee ni Consi Eric yan. Yan yung anti-EPAL, pero kahit ako, hirap na hirap ako rin sundin yan. Honest, no, minsan nagkakamali ako, no? Dahil ang hirap no? Kahit ikaw yung nagpagawa, minsan makakalimutan ko, nga pala, yung gusali o infrastructure, pag-ari ng gobyerno, hindi ka pa rin pwede maglagay ng mga tarpaulin dyan, yung mga simpleng medyo nahihirapan pa rin tayo, no? Pero sana maintindihan din ng mga tao na minsan, may mga proyekto kasi na malapit sa puso mo, gusto mo malaman nila na talaga sa iyo nang galing. Yun yung... Hindi, tsaka minsan sala sa init, sala sa lamig eh. Yes, oo. Kunyari, hindi mo nalagyan ng tatak mo or tatak ng isang tao, ay wala namang ginagawa yan, wala namang nagawa yan. Di ba parang medyo mahirap rin manimbang eh. Siguro kung maglalagay kayo, medyo discreet na lang. Yes, oo. Kaya dumating ako sa punto, kung napapansin nyo, 2 months akong hindi nag-post. Baka hindi nyo napapansin. Medyo namatay yung page mo. Alam mo bakit? Ito ay eksperimento. Nag-experiment ako, diyan yung dumating na kasi nga hindi ako makapag-post. Sabi ko, paano kaya mangyayari? Ano magiging dating sa tao? Kung wala kang poster at wala kang social media, ngayon nakadepende lahat. Pero yun yung 2 months na yun yung pinaka-active kami. Kasi nagsimula akong bumaba sa mga barangay. So tinignan ko, kung nararamdaman ba ng mga tao yung ginagawa namin without social media posting and without the posters.
Maganda naman yung nagresulta, pero kulang. Yun ang realization ko na kasama to no? Ano yung dapat ba nating baguhin? Ano ba yung dapat i-allow? Kasi kawawa rin naman ang mga public servant kung hindi masyadong ma-appreciate at minsan may mga nag-claim pa na sila yung gumawa kahit hindi naman. Yun ang magiging problema. No? Tsaka ngayon, Konsi, yung kabataan, social media ang inaano. Yes, so... napakalaking boto. Hindi naman sa ano, di ba? Nasa malaking porsyento na naghahalal sa inyo kabataan din. Kaya yun. At doon ko rin pinapaliwanag unti-unti na ngayon, pinupunto ko lagi. Nabawasan na natin yung pagtanong. Kahit sa barangay nila, tinatanong, Kap, kailan ka bababa sa ganun purok? Konsi, kailan ka bababa? Mayor, kailan ka bababa? Doon pinapaliwanag ko na dapat simulan na nating alisin yung salitang pagbaba. No? Dahil yung mga inelect po nating opisyalis, hindi po yan galing sa langit, may pakpak bababa. Parang kasalanan natin mga Pilipino yan, masyado nating inilagay sa pedestal yung mga elected official. Pero ang totoo, kami ang may utang na loob kasi hindi naman kami may elect kung hindi dahil sa mga sa taong bayan. Kaya dapat nga mas level lang. No? Yun yung pinipilit namin. No? So, ngayon, lagi kami dalaw, kailan kami dadalaw, pinapaintindi namin. Pati yung pagbaba ng mga programa binabanggit, hindi no? Parang hindi rin siya tama. So, I'm sure eventually maayos din natin yan para maging totoong kalibel na natin ng mga public official. Tandaan nyo po, mas may utang na loob po sa inyo yan. Maniwala kayo ako na nagsasabi ako kasi dahil may kagustuhan ka pang maglingkod ng mas mahaba, iniisip mo talaga paano po pa siya mapapasaya yung mga tao. Pero kung nandoon ka sa taas, ilalagay mo yung sarili mo sa taas at lagi ka nakayuko, baka mamaya hindi mo magagawa yun. Hindi ka makakalibel doon sa kanila. May isa kang measure, Konsi. I don't know kung measure ba yung MOA, na tumatak sa isip ko na parang first time nangyari yata yun, yung kasunduan ng Taguig at Pasig. Yes, oo. Ano ba yun? San Joaquin? Yes, ginawa yun sa San Joaquin. No? Kasi ngayon pinipilit namin, nagsimula yan sa Pateros at Taguig na may MOA na tayo, na yung mga drivers ng Pateros pwede nang makapaghatid dito. Basta hatid nila yung pasahero nila at pagbalik wala silang isasakay. Ibig sabihin, bibigyan ng Pateros ng pasahero at pagkakataong kumita yung mga drivers ng Pasig sa pamagitan ng pasahero nila. Kasi yun naman, yung pumunta rito taga Pateros, tayo naman maghahatid sa kanila. Taas tayo, pwede tayo pumasok sa Pateros sa Taguig ng maghahatid ng pasahero, pero pagbalik, wala tayong sakay. Alam nyo, nanggaling lang ang idea ko dyan, sinasabi ko sa kanila dati, barter. Nung unang panahon, nagdadala dito ang China ng produkto. Tapos yung produkto naman natin, dadalhin dun sa kanila. Diba? So, napakasimple, hindi kailangan mag-away. Kasi magkaiba naman talaga ang produkto nung dalawa, magkaiba yung pasahero mo. At sabi ko nga sa mga drivers, kahit na anong pangalan pa ng TODA yan, kahit tiga saang lugar ka pa na TODA, pag hinubad mo na yung tatak ng organisasyon mo, tinanggal mo na yung tatak ng tricycle mo, ang matitira na lang doon, tricycle driver ka. At ang kailangan mong makatulong, wala nang tutulong sa tricycle driver, kundi ka po tricycle driver. Ngayon, enjoy sila. Ngayon, ang naayos ko na lang sa loob ng Pasig. Nakakapagtaka, nag-aaway si Toda ng, o si Bambang, si Pinagbuhatan, nag-aagawan daw sila. Hindi nila naiintindihan Dapat kasi igalang mo yung lugar nila. Pag ikaw tiga Bambang, naghatid ka sa Pinagbuhatan, hatid mo lang, bumalik ka na doon sa lugar mo. Kasi, yung hinatid mo doon, hindi naman titira yun doon habang buhay na doon sa Pinagbuhatan. Siyempre, uuwi rin yung tiga-Bambang doon, babalik doon sa'yo at maghatid naman sana tiga-Pinagbuhatan. Pinaintindi ko sa kanila unti-unti. Ano yun? Pero wala namang rules doon? Parang respetuhan, bigayan lang? Dapat, oo. Kasi yun ang hindi nila maintindihan. Pero naniniwala ko, eventually, marirealize nila yun. Tayo kasi, nagagawa nyo na sa Taguig. At ngayon, hopefully, ang Kainta at Taytay ay makausap na rin natin. At natuwa ako kasi nung nakasalubong ko si Senator Cayetano sa airport, na nagpakilala ako, tandang-tanda niya itong no? Sabi, ikaw yung sa Pasig, no? Kasi matagal na palang hiling ng mga drivers talaga yan. Kasi kakaba-kaba, no? Na mahuli. Mahuli, oo. At kawawa rin naman. Pag ganun ba, kolorum na tawag? Kolorum yan Malaki nun? Oo, medyo malaki. 1.5 din yan. So, mas... kung magkano lang naman ang kita nila. At alam mo dati, pwede ka naman makapasok, kukuha ka ng permit. Ang permit nung inabutan ko, nung sa Taytay and Kainta,
para makapasok yung driver nila at tayo yung makapasok doon dahil kailangan sundan tayo, 7,000 pesos. Grabe yun para sa driver. So, nung natin, binaba natin ng 1,500. Pero ngayon, ang gusto na natin, malibre na. Yun naman yung ano natin. Pero ang hiling lang natin, ay sumunod sila sa batas. Pero ito napansin ko, Consi Volta, nung nag-anuhan kayo ng committee, hindi rin sa'yo napunta yung committee ng, ano ba tawag dyan, Transpo. Pero hindi pa rin naman nawala yung pag-care mo. Ano ba yung mga committees rin na kapit mo? Yung mga ayaw nila. Hindi kasi as majority floor leader, pwede na naman kasi halos lahat sa'yo. No? So, sa akin yung peace and order. Ito yung sinasabi ko, medyo ayaw ng mga tao, yung anti-dangerous drugs. No? Sa anti-illegal drugs, no? Medyo iniwasan yan. Yun, tapos yung transportation, nung after ni Kim, napunta na sa akin ulit. No? So, sanay na naman pagbaba ako. ni Consikin, napunta na sa'yo? So napunta uli sa akin. Kaya naman ang reason doon, kaya hindi rin napunta sa akin yung dati, nag-vice chair na lang ako. Kasi, sa amin naman, ang style naman namin, kahit hindi mo committee, pwede ka mag-ano ng batas. No? Kaya kahit itong discount, kahit hindi na naman ako ang chairman doon, nagawa pa din. So, hopefully, next year, no, at naipaliwanag ko na naman kay Mayor at sabi niya maganda yung idea. Baka gagawin na nating libre ang prangkisa sa Pasig City at wala na silang babayaran. Magkano rin yun? Maliit lang naman siya. It's 450 pesos every year. Tapos plus yung mga ibang mga gagastos. Pero ang punto nito, sabi ko nga, nakakapagbigay nga tayo ng medical assistance ng 500. Sobra pa, may 50 pesos pa. Pero ang ano dito is maramdaman nila na talagang gusto nating makatulong pa sa kanila para ang hiling lang natin, sumunod sila sa batas, huwag silang maningil ng sobra-sobra, huwag pong ibenta ang prangkisa. Grabe, ang prangkisa dito, binibenta ng 200,000. No? So may paliwanag na, kaya ito'y libre dahil ito ay tulong ng gobyerno sa inyo. At sana, yung tulong na yon pangalagaan nyo, hindi yung pagkakakitaan ng gobyerno. Ano po ba by the yearly? Yes, yearly. Parang tax na rin. Tax na rin siya. So, i-free na natin yan kasi nung kinumpit natin is ang income natin nasa mga around 5 million, 6 million so, lang. hindi sobrang... Hindi siya makaka-apekto. Mas maganda siyang i-convert mo lang siya sa tulong. So, nung nakita natin yon na yung oportunidad na yon na para mas makatulong pa, I think nag-agree siya. No? At baka akala lang, para sa driver to, para pa rin po ito sa pasahero. Eventually, kapag naipaliwanag na po sa kanila yan, yung mga overpricing, magagawa na natin na ang unti-unting mabawas. May 19, may nakapartner tayo. No? At wala pa yata gumagawa dito sa buong Pilipinas na gagawin natin. Lahat ng 12,000 units natin ay bibigyan natin ng libreng change oil. Lahat yan, walang pipiliin, 12,000 units at hindi lang change oil, may kasama siyang brake fluid and gear oil. Kasi lagi ko itong kahit kaninong pag binakakusap ako, malaking bagay yan. Kahit one time lang. Million siya. At sinabi ko nga doon sa kausap ko, kung pwede ko na mapaggitin, sige, yung akay ni Sol, ang usapan lang namin na Congressman Sol, one time. Sabi ko one time kasi alam ko mabigat. Million talaga sa 12,000. Alam mo sabi nila, hindi kasi style ng akay ni Sol yung parang ngayon lang dahil mag-i-election. So, tagal kong gustong gawing project na hindi magawa kasi bahal. Simulan na natin, no? Magagawa na natin. Malaking tulong yan sa driver, kaya huwag na kayo manigil ng At least, di ba, nagkaroon sila ng parang contact sa Pasig? Yes, Kasi aminin na natin, ang party list, limited rin ang budget niyan. Buong Pilipinas ang sakop niyan eh. Pero kung ang isang party list, o mas maraming party list, ang parang nag-aalaga sa Pasig, masaya rin yun. Masaya, yes. At syempre, nandiyan pa yung congressman natin na nakakasama ng mga party list na representatives sa Congress. I'm sure, pag naipaliwanag nila kay congressman yan, ay mas talagang tatangkilikin sila dito. No? Kaya yan, pag si Congressman Sol tsaka si Kong Roman magkaibigan yan eh. Kaya siguro nakita ko rin, kaya rin yung nakita nila na pwede talagang tulungan ng Pasig pagdating sa PWD seniors. And ngayon, kasama na kami. No? Yung sinasama ko na, yung Toro. Kasama na kami. Konsi, nabanggit mo yung ilan sa mga measures. Alam ko ilan pa lang yan, pero ang dami pa ring measures na nakita ko. Co-author ka, co-sponsor ka.
Pero, kahit konsehal kayo to legislate, di ba? Yung tao kasi gusto nakikita meron kayong pagbaba, meron kayong, sorry yung term, may programa, or mag-share ka ng ilan. Ayun, nabanggit mo nga, may partnership ka with Akay Nisol. Ano pa yung... Baka maging mayabang no? Kasi ano ko nga, hindi ko na po siya no? Hindi ko masyadong pinopost, pero mas ngayon makikita nyo na sa social media. Actually, araw-araw po, meron po kaming program. So, katulad dito, ito na lang, yung medyo paparating, ilo-launch po namin yung Zumba Let's Vault In. So, inimbitahan po namin ang 1,500 na nagsusumba sa Pasig City, lahat yun, sa lahat ng barangay. So, pinagsama-sama namin sila. Kasi, sabi mo nga, ano ko yan no? Parang medyo talent natin yan. Dati ang TODA, magkakaaway. Sabi natin, di magkakasundo. Napagkasundo natin. Nalaman ko sa Zumba, ganun din. Sa isang barangay, may mga function. So, ang intention ko, mapagsama-sama kayo. At ang gagawin po natin, after nung launch namin, no, araw-araw na po ang Zumba Let's Vault In. Iikot sa bawat barangay. So, after ng una, susunod kami, kung di ako nagkakamili, Kanyugan, Bambang, gano'n. Araw-araw hindi siya titigil. I-invite namin din sila. Kahit tigal sa lugar ka, ito nag-host, punta ka lang dyan. May makausap na po kaming scene. So, na-realize ko, hindi pala siya ganun kagastos kung scene lang mo, no? Pwede palang gawin siya na whole year. Also, ang ginawa rin namin, yung alalay sa barangay na ginawa namin na dumadalaw kami, kasama kami sa mga empleyado. Paggabi, sabay ng pag-aaral ng peace and order, sumasama ako sa pagroronda. Maano ka pa rin? Yes, sumasama tayo sa pagroronda. Pag meron akong kailangang ayusin na measure na tukol sa traffic, umiikot rin ako ng madaling araw kasi minsan akala ng mga tao ang problema lang natin tuwing umaga, may problema po sa gabi, nandiyan ang colorum. So, tuloy-tuloy po yan. Yung medical assistance po natin na nanggagaling rin naman sa SWAC, sa gobyerno ng Pasig City, dahil sa paghahanda, nagigibain po ang City Hall. Kami na rin po ang pumupunta at dumadalaw sa barangay. Kami na po ang kumukuha ng requirements. Ganun na po ginagawa. Ganun rin yun, kasabay ng pag-ikot yon. So kung nasa Bambang kami ngayon, lahat po ng requirements ng Bambang tatanggapin na namin, dadalhin na namin sa opisina. Pag nasa Malinaw kami, so pinipilit po namin na maging mas magaan po yung proseso. Sa sports, alam naman po natin, may sarili po tayong inter-barangay sa basketball at volleyball. Ngayon din po gagawin natin, may inter-toda rin po tayo. Meron din po tayong inter-PNP. First time ba yun, yung inter-toda? Yes, nung last 90 teams. No? At yan naman, syempre, si pangunguna pa rin ni Mayor Vico Soto, yung greenant po yung ating request ng fund para dun sa mga drivers. Pero doon sa basketball, Boysen naman, sorry gano'n na ako sponsor. Okay. Boysen, nagugulat sila kung paano namin nagagawa. Pero ako kasi, siguro magaling ako mag-budget. Ayun, yung talent ko rin. No? Kapag magagawa namin yung gantong kala mong ang laking event with sobrang limited fund. Speaking of funding, talagang walang pera ang council. Yan nga. Ito po ang masasabi ko, no? Nakakatawa to. Maaaring dumating po uli yung panahon ng kampanya na sasabihin na nangungurap o nagnanakaw ang mga kausyal. Sobrang close to impossible. Hindi naman natin close to impossible pong mangyari yan ngayon. Number one po, wala pong hinahawakan po talagang cash. Ang dumadating na sa inyo, goods nung bola, hindi nyo naman mapepera yun. Hindi, so lahat po yun. Tapos, siyempre, ayan ang vision ni Mayor Vico, talagang walang corruption sa gobyerno. So wala talaga, no? At alam mo, nakarating na rin naman sa mga sa mga dating nanunungkulan. Wala po talaga, walang SOP ba? So yung binubunot nyo, inyo na yun? Sweldo yan. At kailangan talaga dito, ang kagandahan, matututo ka talaga pa rin maghanap buhay para sa sarili mo. Yun ang pwede. So ako, hindi ko na mabagitin, meron tayong mga maliliit na negosyo. Sumama tayo sa ibang mga malalaking mga lalaking negosyante, bumili tayo ng maliliit na stocks. And eventually, nakaka-survive. Pinamimigay mo pa nga okay naman. Kasi
alam mo, ang nakakata... Hindi, masarap naman yun, Yes. in fairness. Hindi, tsaka hindi ka Mura nawawala. pa. Hindi, sa totoo, ako ah, sa totoo. Sa lahat ng mura, yun ang gusto ko. Yung ano, yung... Yung may pakpak. Angels ba? Oo nga, yun. Yung mga nandito, lalahatin ko na. No? Yung ngayon sa 11 sang ganyan. Kaya kong lahatin ngayon. Wala po kaming nakukuha ng galing po sa yung, government fund. Naku, wala po yan. Hindi po lulusot kay Mayor Vico yan. Kapag nalaman pa lang yan, malamang ipatawag kami at malamang, sabi nga ni Mayor, walang kaibigan kay Mayor. Diba? Talagang haharapin mo yung pangil ng batas pag kay Mayor. Konsi, sa floor to na-observe ko kasi may mga ilan, without naming the issues muna, kasi mamaya may tanong ako sa'yo about it. Pansin ko, merong mga nire-report sa'yo, may mga lumalapit sa tanggapan nyo. Paano mo, tas ipiniprivilege speech mo, paano makakasiguro na ang isang taong lalapit sa'yo ay talagang, yun nga, masisecure nila yung kanilang pagkatao. Or kahit pa paano makakaroon ng hustisya, yung mga gano'n. Ako, Kasi lapitin ka nga nung yes, mga gano'n marami. Siguro nakita nila kasi pag pag nasa tama, gagawin natin yun. Bahala na. Ako, ano yan, lagi ako bahala na. Minsan pag uwi ko na lang, o mag-isa na lang ako, tsaka ako natutula, sabi ko, di ba nilagay ko yung sarili ko sa alanganin. Pero, kasama talaga yun dyan sa tungkulin ilang beses na nga ako na-demanda ako di ko itatago na ombudsman pa ako, dinimanda ako sa ombudsman para sa paggawa ko sa tamang ginagawa. Ito yung public dapat nalalaman to at ginawa yung ba yun ko sa negosyo dun sa basta yung nag-trending. Nag-trending. At nagtataka ako, kitang-kita naman natin na ako ginawa ko ng tungkulin. Hindi naman ako naghahanap ng kaaway. Ako nga lagi naway. Alam mo, kung ganito kalaki kong tao, ewan ko bakit ako nabubuli. No? O baka nasa karakter ko, awayin ako. Pero hindi ako naghahanap. Siyempre kasi ako, sasabihin ko lang kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung tama. Pero ako pag may lumapit sa akin, balik tayo dun, pinapakinggan ko muna. No? Tapos pag nakita ko talagang sila yung dapat tulungan, kahit malagay yung sarili ko sa alanganin, okay na. Yung malaking kung banggitin, nagkaroon ng malaking scam dito sa, parang, pinaalam ko kay Mayor, pwede ko bang mag-privilege speech? Kasi, meron din tayong mga malalapit na kaibigan na naging biktima rin dito. So, paano malalaman ng mga tao, yung sa simple na lang na merong mga ipinasarang infrastruktura na pagmamayari ng gobyerno ay pa gamit sa mga tao. Paano kung kung walang magsasalita? Kung walang action, kung matatakot tayo, baka walang kawawa naman. Kaya ako kapag ganyan, tinatago ko na identity ng mga makakasiguro kaysa kaya kapag meron na lumapit sa akin, sinisiguro ko sa kanila kapag natatakot sila, sige, huwag kang mag-alala, tatago ko identity mo, pero kailangan malaman ng public to. Para makagawa tayo ng solusyon. Si Mayor lagi mo nakakasama, lalo na dati hindi ka pa konsehal, no? Behind doors or yung pagkayo-kayo lang, ano ang pwede mong share sa amin na hindi alam ng karamihan or kahit pagkakataon or anything about Mayor Vico? Kasi sabi ko nga sa'yo, yung mga tao, ang tingin lagi sa mga binaboto nila sobrang taas, no? Si Mayor hindi siya ganun. Siya, kapag kasama mo dun, isa siyang ordinaryong tao na parang pinaghalo talagang Tita Connie at Bossing Vic, no? Na Bossing Vic na talagang makakabiruin mo siya at sobrang grabe ang sense of humor niya. Oo. Yun ang hindi nakikita ng mga tao. Kami pag nagbe-breakfast, puro ka. Mas marami yung nakakatawa, kalokohan na pinag-uusapan, as papapasok doon sa seryoso na yung papasok naman na parang si Tita Connie na yung kausap mo. Pag kausap mo talagang seryoso, talagang kailangan pag-usapan yung seryoso. Yun siya, no? Ano siya? Siya yung taong mabibiro mo. Ayun, yung parang barkada. Eto, merong bang na-share sa'yo si Mayor Vico na kunyari,
Kasi alam naman, wala siya love life eh. Na may crush ba siya or nagandahan siya. Meron naman siyempre. No, meron? Na hindi niya naman Nagsishare? binabagit direkta, pero pag malalaman mo... Clue naman, sino? Huwag na baka mapagalita ako. Hindi, ano na lang, I mean, profession, siya? trabaho. Hindi, Ano, sino? siyempre, pag kadalasan naman na napapag-usapan, mga artista, mga ano, siyempre, nag-a-admire din naman yung tao, siyempre. Pag ano, napag-usapan lang, gano'n. Sino nga? Sports? Hindi, basta mga ano, napapag-usapan. Baka mamaya maging ano pa yan, Artista, controversial. wait lang. Hindi, wala gano'n, siyempre, pag ano, maganda yung ano. Pero pag sinabi mo ano, Kasi hindi siya nagko-compliment in public eh. Siyempre, ano, kasi baka ma-misquote. Ang KJ eh. Baka ma-misquote. Pero siyempre, sa yung bagay, tao yan. Kasi sobrang naging maingat na si Mayor. Oo. Kasi minsan, eto sabi niya rin, minsan naman yung sinasabi kong walang kwenta, yun naman ang ginagawa ng quotation. Yes, totoo. Ano ba quotation card? Oo. Sa social media. Kaya minsan ayaw niya na magsalita ng mga pabiro niya. Yes, pero pag kami, siyempre, sasabihin niya, Tsaka, ayun pala, sobrang straightforward ni Mayor. Kapag siya, pag sinabi niyang, ano to, maganda. Pag yung, pag hindi masyado maganda. Parang gano'n lang siya. Pero yun ang kagandahan din sa kanya. Ako rin, tsaka alam mo, sabi ko medyo, hindi naman kaila, medyo laking bombang tayo, mga tiga-bombang, sanay dyan sa may tapang, pero ako meron di takot eh. Grabe respeto ko kay Mayor. Alam mo, dati nga nung nagsimula, nung konsel yan, tawag niya sa akin, Kuya Volta. Then eventually, sabi ko parang hindi na maganda dahil, na ako empleyado na ako ng city. So eventually, na-learn na namin na, ako rin dati, Cobics pa, baby ko. Tapos eventually, hanggang nasanay na kami mayor, gano'n. Pero alam mo, grabe yung pag nakita mo pala na yung respeto. Sa totoo, hindi talaga siya hinihingi. Hinigin. Ako nung nakilala ko talaga siya, although nung naging mayor siya, i-respeto mo talaga. Lahat nung lumalabas sa kanya, sabi nila, social media, dahil hindi eh. Mas makikilala mo siya yung sa saradong Oo. Kaya nga natatanong rin grabe kita talaga siya. Majority kayo, nagkakasuportahan kayo, parang solid na wala nang kumukontra. Pero sa kabilang banda, hindi ba maganda na meron rin namang kasama kayo na talagang hindi nyo kapareho? Kasi, di ba, sabi nila, doon pumapasok ang checks and balance. Alam nyo, dahil pare-pareho na kayo naisip, may mali pala sa sistema, walang pumupuna. Ano ang opinion mo? Yan ang hindi nila nakikita. Kami kahit magkakapartido, nagtatalo-talo kami. At mayroon ding minsan, may mga dumadating, may mga ordinansa at reso na hindi rin lumulusot. Ayun. Nung una... Hindi, nakita ko naman. Yan. Gusto mo sabihin ko? Huwag na. Hindi, makikita naman nila yung sa live na sanggunian. Meron din sa akin. Minsan, kasi lahat po ng ordinansa at measure, sa akin muna yan, ipapasa. Yan din naman na hindi ko... Nato-turn down. So, hindi po gano'n na hindi ko umot magkakaibigan at lumalabas pa rin po dito na kung ano yung tama, ang tingin namin tama yung pa rin. Minsan, yung bayan pa rin ng Yes, so hindi siya gano'n. So, pero maganda rin kung may oposisyon, welcome na. Talaga na, lalo na kung dumating talaga may mga kasama. Igagalang naman din talaga yun. Pagdating naman sa labas ng plenaryo, magkakaibigan, ginagawan lang ng issue, pero sa totoo, hindi naman. Kakaibigan naman lahat talaga yan. Politika lang. Pero ito, aminado naman si Mayor Vico. At totoo rin naman, hindi kayo perfect bilang administration ngayon. Yes naman. Kung may frustration ka, ikaw lang, bilang sarili mo or sa konsehal, sa nangyayari sa city government ngayon, ano pa yung gusto mo sanang mangyari? Ako, tingin ko naman papunta na rin kami doon kasi dumadaan lang talaga sa proseso. Sabi ko nga ngayon, ngayon ko naintindihan sinabi ni Mayor na trust the process. Dati, parang may mga bagay sabi mo, kaya naman gawing mabilis. Yun lang naman yun. Kala mo mabagal. Pero pag inintindi mo, minsan nga kailangan mo isakripisyo minsan yung bilis para lang makuha mo yung malinis. Kasi minsan, napoprostrate ka kasi
dapat nagawa na itong ganito, ganyan, ganyan. Eh, sabi ni Mayor, tama naman, gusto mo bang mabilis? Pero yung pera naman na para doon, nakukurap, eh, mamimili ka talaga. Yun lang yung frustration na sana mas marami pang matapos ng mga programs and projects sa mabilis na paraan. Pero sa isang banda, kailangan mo intindihin na hindi mo kailangang isakripisyo, no? Parang ganito yan, eh, no? Siguro ang pyramid na yan, pag nakita mo, sobrang perfect, di ba? Pero hindi naman siya nagawa ng sa sobrang mabilis. I'm sure, bago nila nakuha yung perfectong sukat, perfectong shape, perfectong itsura nung marami silang pinagdaanan. So, kami ngayon sana po maintindihan nyo kami dito sa Pasig. Nandoon pa po kami doon sa proseso. Pero at least, nililinis na talaga. Alam namin, marami pa kayong gustong hilingin. At marami kasing hindi rin namin kayang pagbigyan. Kasi ako, ugali ko talaga, baka siguro kaya akala, mayabang ako, masungit ako. Kasi ako kapag hindi, sinasabi ko talaga hindi. Kasi parang hindi ako naniniwala dun sa politiko na kahit hindi, oohan mo, gagawan ko ng parang yun ang gusto ng mga tao. Huwag na po tayo magpaloko-loko politika na yun. Katulad ka si Mayor, nakakatawa yung pag-ito. Ano yan? Sasabihin niya talaga. Buti ka si Mayor, yung naintindihan ng tao tsaka picture pag sinabing hindi. Pero pag kami, yun ang frustration pala. Kailangan kaya maintindihan ng mga tao na kapag kami ang sabi ng hindi, talagang totoong hindi pwede at hindi yung namimili kami. Wala si Biko lang meron nun. Si Mayor Biko, ang galing. Napag-ex, okay lang, gwapo pa rin. Pag kami, naku po, ang sungit ito. Sa amin din, pag nilalapit, akala nila walang ubos yung kaban ng konseho. Di ba? Hindi ka ng medical assistance para maintindihan nyo po. May alatin lang, lang po sa amin. Di ba? 100,000 lang po kami per week. No, pag yun, naubos po yun, wala po kami pagkukunan talaga. Doon papasok yung proseso. After nung naubos yun, magre-request ulit, magre-replenish, at lahat ng mga naibigay na mga papel, na mga request, kailangan po pong i-check ng accounting yun. So, hindi po siya ganun kadali. So, yung iba akala, ganun na ganun. Kaya pag ako nagsabi, hindi po talaga pwede ngayon. Hintayin yun next week. Baka akala nila meron kami mga alakasan. Hindi yun, nakapila na yun. Yung iba nga, last year pa, no? Kaya kami, ginagawa lang namin ng paraan. Sana po maintindihan nyo, talagang ako, hindi talaga. Ako, lalo na po, may napagsabihan na po ako na ganito, na politiko rin. Hindi ko nababanggitin kung sino, no? May nilalapit sa akin, hindi naman talaga pwede. Ang sabi ko, ikaw nga dapat na nakakaalam yan. Pag gagawin mo ako ng mali para mapagbigyan ka, pero alam mong mali, di ba? For example na lang, nahuli, ticket. Ilang taon na niyang hindi inasikaso. Gusto ura-urada, baka kuha pa ng discount. Ikaw nga mismo dapat, nagkamali ka na nga, binayaran mo yung ticket. Nagpe-penalty ba yun? May penalty. Hanggang gumawa na kami ng, isa yan sa mga ginawa nating ordinansa, no? Nagka-amnesty tayo. Isang taon na ang amnesty, pagdating doon natapos yung amnesty, tsaka lalapit, isang taon na ang inayo. So may mga ganun. Kaya yun lang, yun ang frustration. Ginawa mo ng lahat, kaso ayaw naman nilang gawin yung part. Yan yung mga frustrations namin. Kasi maniwala po kayo, hindi po basta umupo lang kami, ordinansa na siya. Nag-aaralan po siya mabuti. Sige, Consino. Mukhang sisiyo naman sa'yo yung mga una kong tanong. So, pupunta na ako dun sa ilang mga naririnig ko, pwedeng observation sa na iba tao, observation ko rin, na tatanungin ko na diretso sa'yo. Go. Para yung chismis fact or bluff muna. Okay, go. Okay. Si Councilor Cory na interview ko isang beses, na-describe ka niya as you are all over the place. Tama rin naman, no? Sabi mo, bumababa ka, nakikita ka madalas in public, and even sa District 2. Ayan. That leads me to my question. Tatakbo ka ba ng higher position? Ngayong 2025, hindi. Dahil talagang konsehal po, no? Magsisinungaling ako kapag sinabi ko na totally hindi tayo nangangarap na makapag-serve pa ng mas malaking bagay, no? Pero yung mga chismis na lumalabas ngayon,
ay kinagugulat ko rin po. Hindi po yun nanggaling sa akin at sinisigurado ko rin po hindi po yun nanggagaling sa opisina namin. Kasi kaya nga sinasabi ko, diretsahin ko na. Diretsahan naman. Minsan, pag pumunta ako, actually kahit hindi na sa District 2 District 1, nagugulat ako. Pag pumunta ako doon, uy, tatakbo ka raw Vice Mayor, hindi po. Ang Vice Mayor ko po ay si Dodot Jaworski. Yun ang sinasabi ko. Diretsahan. Ay kung baka mamaya kung saan makarating yung mga chismis nyo. Tsaka hindi maiwasan, pati mga supporters ng Vice Mayor, baka magalit sa akin. Wala pong katotohanan yan. Please po, hindi po yan. Pag pumunta na ako sa District 2, ganun din. Lalo na yung mga barangay employees, sabi ko hindi po. Kasi inaakala rin kasi nila may iba nang tatakbuhin. Yun naman ang kagandahan. Akala kasi nila may ibang tatakbuhin position si Vice. Sabi ko hindi, kami pa rin yun. Pero ako naman, katulad doon sa pagiging konsyal, ang ganda na naman po ng posisyon ko dati sa Peace and Order, no? Buong city napapag-anuhan ko. So, ang tagal ko po rin pinag-isipan kung hihilingin ko kay Mayor na tumakbo bilang konsyal dahil yun ang naririnig kong hinihingi ng mga taong kaibigan ko, no, ng lalo mga drivers, kaya tayo na maging konsyal. Pero eventually, malayo pa naman po yun. Sa future, kapag tao ang nagsabi, pwede mong i-considera. Pero yun sa tanong na yan, hindi pa sa ngayon. Ayan na lang, para diretso. Ayan. Eto huwag kang magagalit sa baka after nito interview, marami pa kasi ko hindi, na nakalinya Pero totoo naman to, hindi ko imbento to. Naririnig at ikaw daw ang kapitan ng Barangay Bambang ngayon. Yun ang pinaka-nakakatawa. Ito pa, sinasabi nga, kingmaker ka daw kasi ng kasulukuyang kapitan ngayon doon. So, ikaw, ayan, iano mo na ang sarili mo. Ay, hindi po totoo yan. Si Chief Rodel ay kaibigan ko at nagkataon na naging EA ko after niya, no? Si Chief Rodel, nung nagsabi sa akin tatakbo siya, ang una kong tanong, sigurado ka ba? Kasi nakasama ko siya, nakita niya, ang sarap So tumulong. wait lang, hindi ikaw. Siya nagsabi. Siya nagsabi sa akin. Ang tanong ko sa kanya, sigurado ka ba? Yan pa. Totoo, pagkaibigan mo, kapag lumapit sa'yo na humingi ng tulong during election, tutulungan mo. Number one, kapag wala kang sasabihin sa kanyang masama, kapag naniniwala ka na may kakayahan siya, no? At may kabutihan, no? Lahat nung tulong, totoo, nagbigay tayong tulong, nagbigay naman tayo ng tulong din sa ibang mga tumakbo. Special lang pagkaibigan mo. Pero nung nanalo na siya, nung naging kapitan na siya, at totoo po ito, nanghingi lang siya sa akin ng recommendation na suggestion, pero siya ang natutuloy. Sa lahat ng mga empleyado, kung sino yung nandung empleyado, nawala, nadagdag, nagstay, wala tayong pinakailaman. Siya yun. Yes. Kapag tungkol sa budget, nandoon ako, magtatanong sila sa akin, kung ano, pero ang lahat, sa kanya yun. Hindi po tayo nakikialam sa kanya. Meron nga mga time dyan, hindi na ako nakapunta sa kanya ng ilang Kasi dati, madalas ako dumadalaw pa kasi tiga-Bambang din naman ako. Pero, ngayon, may times, isang buwan yata ako hindi kami nagkausap, no? Dahil sa sobrang busy niya sa budget, sobrang busy ko sa buwan. So, wala pong katotohanan yan. Si Chief Rodel, napakaswerte po ng tiga-Bambang. Mabait na tao po yan. At kung pagdating sa pera, maniwala po kayo, hindi nyo po yan masusubukan. Kaya isang beses, nagkausap kami na medyo galit na galit siya. Ramdam na ramdam ko. Kasi kilala ko yung taong yan. Hindi nyo po masusubukan yung taong yan dyan. Pagdating dyan, kaya sinasabi ko naman lagi sa mga tao, swerte yung mga tao. Mas, di hamak na mas mabait po sa akin yung taong yan. Deserve po nating mga tiga-Bambang yan. No? Although yung mga tumakbo rin naman dati, magagaling. Kasi ako naniniwala ko, wala naman pong tumatakbo talaga na kahit sinong politiko na sa una ay masama ang intensyon. Ang totoo talaga yan, gusto makapag-serve. Ang problema, kapag nandiyan ka na, paano unti-unting nakukurap ang utak ng mga tao. Yan ang pinaka-nakakatakot. Ayan. Konsi, wag na tayo lumayo sa Bambang, no? Isang kabambang mo, kabarangay Bambang mo, ang konsehal din ngayon, Councilor Reggie Valderrama. Bakit ba may mga naririnig kami na parang
meron ba kayong friction? Or kayo ba to? Or mga supporters nyo lang to? Actually, mga supporters Alam niyo po, si Consel Reggie, mataas po talaga ang pagrespeto ko dyan. At lahat ng mga nakakasama ko, no, wala po akong sinabing kahit anong masama tungkol kay Consel Reggie. No. Naalala ko nung election, no, nagpaalam pa ako sa kanya. Yung message ay Consel Reggie, nagpaalam pa ako sa kanya. Tatakbo rin po ako. Good luck sa atin dalawa. No. Tapos po, nung nagkakaroon din na may mga isyong binabato, na sinisiraan ko raw, ganyan, tinawagan ko rin siya, no, tanda ko noon. Siyempre kasi hindi ako makapakali pag ganyan. Lalo na si Consel Reggie, tatay ng Bambang po yan. No? Baka hindi na nga naaalala ni Consel Reggie ito Nung bata ako, doon sa grupo namin, during inuman, yan. Para makita nyo, tao lang din talaga yun. Kinakaaway akong barkada ko. Sagutan kami. Ganyan. Hindi kami maganda nandun si Consel Reggie. Hindi ko makakalimutan yan. Sobrang cool si Consel Reggie. Nawat kami, tapos sinabi niya, pag may problema kayo, lumapit kayo sa akin. Tatay. So, Kapitan siya nun? Kapitan siya nun. So, bakit mo yung ganung tao, anuhan mo, no? Sisira. Tsaka, sinabi ko nito kay Consel Reggie, no? Although, hindi kami magkakasama sa politika ng dahil nung tumakbo siyang konsehal, no, alam niyo naman, iba partido. Nasa ibang partido yung sinusuportahan. Pero si Consel Reggie, lagi kong binoboto. Kaya nga, sabi ko sa kanya... Sayang, bawal mag-picture ng balota. Oo, hindi, noong time na yun. Siyempre, ang sinasabi ko to, noong time na tumatakbo siya, nung hindi pa ako kandidato. Talagang binoboto ko siya lagi, lahat nung, kahit nung last election, lahat ng tinakbuhan niyang eleksyon, ang binoboto ko si Consel Reggie, kaya nagtataka rin ako sa kanya. Tsaka nung naalala ko, nung naging happy ako ng Toro tsaka ng TPMO dahil sa transportation ng committee ni Consel Reggie, madalas ako nasa kanya. No? Pero hindi ko rin naman masisisi din. No? Baka kasi minsan, may mga magagaling, yung mga nasa paligid niya, baka galing gumawa ng kwento na siya. Pero ako nung magsasabi, taas talaga, mataas respeto ko kayo, kasi yan, kaibigan pa ng biyanan ko yan. Nung nagkasakit ang tita ko, ako na po magsasabi, napakamatulungin ng Consel Reggie, nung nagkasakit po ang tiyahin ko na nagpalaki sa akin, si Consel Reggie po isa sa tumulong. Nung nagkasakit yung pinsan ko na parang kapatid ko, yung anak ng tiyahin ko na wala rin, namatay na rin yun, siya rin ang tumulong. So, masamang ugali kapag hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. No? Pero, again, katulad sinasabi ni Mayor Vico, para makita nyo po, no? Kami magkakaibigan kami. No? Pero pagdating sa usaping politika, pwede kami magkakaiba-iba. Maghahati-hati kami ng opinion. Pero hindi ibig sabihin na galit ka dun sa tao. Nagkaiba lang kayo ng opinion, ng paniniwala. Ganun lang din po kami kaya wag niyo na po kaming gawin, sana matapos na po talaga yun. So ngayon, parang nangyari tuloy, tinutubuan na rin din ako ng hiya, ng ilang, kaya nang gano'n nangyayari. Pero definitely, yun po, no? Kahit yung mga staff niya naman, yung mga kaibigan ko rin yung lalo matigabambang doon. Sa pansin ko, ang bless ng Bambang, even before, laging meron kayong palang konsehal. Yes, oo. Joy SB, sino pa ba isa? Obet Barreto. At ngayon, dalawa. Yes, so, nagre-represent sa barangay. So, yun. Saka laging marami naging konsehal ng mga taga-Bamayan. Yung JB Miguel, rin yan. Dati konsehal ng marami, So, ako yun lang. So, sa inyo, walang something? Love ko yun. Maniwala kayo. Tahimik lang. Pero, love ng biyanan ko yan. Yung biyanan ko, mahal na mahal yan. Magkasama sila simula ng pagkabata. Okay. Di mamatay-matay na issue. Ikaw nga daw si Daily Update. Ayan. Alam niyo po, ito direktahan. Kung sino mang, hindi ba ako magsalita ng salitang kalye? Oh. Alam mo kung sino po yung gunggong na nagpapakalat niyan, gunggong ka talaga. Kasi, alam niyo po, ang karakter ko, kahit po dati, no, never pa ako gumawa ng dami account. Wala sa isip ko talaga yan. Hindi pa ako nagtago sa ibang alias. Kapag po meron po akong gustong sabihin, sinasabi ko ng direkta. Sinabi ko na po sa privilege speech ko to, yung mga dami account po, para po sa mga duwag yan.
yan na lang siguro po ang isang mapagmamalaki ko. Hindi po ako matapang dun sa away, hindi po ako matapang sa ibang bagay. Pero matapang po ako pagdating dun sa pinaninindigan ko. Pwede kong sabihin na hindi ko gusto yung isang politika. Kung kanina, pwede ako kung totoo, pwede kong sabihin kung sa tinanong mo, hindi ako magpapakashowbiz, kung totoo hindi ko gusto, sasabihin ko. Pero hindi eh. Pero pag ako, tanungin mo ako ng sample, diretsa, hindi ko ba gusto ang Eusebio? Hindi ko gusto ang Eusebio. Wala, hindi ko po kailangan magtago, no? Pero wala akong sasabihin masama dun sa mga yun. Ang hindi ko lang, hindi lang ako mag-Eusebio. Kanya-kanya naman. At hindi lang naman siguro ako ang nag-iisa sa Pasig. Magandang, wag nyo na po. Halimbawa, may sisiraan na isang politiko nung panahon ng kampanya. Yun pang naggawa-gawa ng post, invento lang ng post, may sinabihan daw ako. Ako, ugali ko talaga, kilala ko ng mga driver di ba? Sa totoo lang po, ako, vocal ako pag yung matatawa na nga lang sa akin yung mga ibang pagsayal. Pag sinabi kong gusto kong sabihin ng bobo, kung yun ang paniniwala ko, nasasabi ko talaga ba't ko kailangan magtago? So, kawawa rin naman na yung mga ibang mga tao na napapaniwala at hindi tuloy na nila hanapin kung sino yung totoong naninira sa kanila. Regardless kung sino man yun, hindi mo rin gusto yung ginagawa niya. Oo, kasi alam mo bakit? Kasi, pero ito, may rigamon sa akin, yung kandidato dati, kasi sinisiraan daw siya. Tapos ang pinagbibintangan, alam mo ginawa ko, tinawagan ko. Pare, hindi ako yan. Ito, para saan, para anak kita? At magkaiba tayo ng posisyon na tinatakbuhan. Magkaiba kami ng, ikaw, Vice Mayor ang tinatakbo mo, konsehal ako, ba't kita sisiraan? Hindi naman ako si Raulo. So, pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, ang hinamon ko sa kanya... So, tinawagan ka ni Vice Mayor Iyo dati? Hindi, ako ang tumawag, hindi si Iyo. Hindi, Vice Mayor ang tinatakbo dito sinasabi. Diretso na, si Atty. Ian Sia, kaibigan kasi ng pamilya namin, yung kuya niyan, ang napangasawa, pinsanin ko, si Manong Chiki. Tapos si Jay, regular ako niyan sa mga laruan. So wala talagang dahilan. At si Atty. Ian Sia, sumama pa ako sa kampanya niya noong unang takbo niya ng konsehal. So wala talagang dahilan, alam mo naman, sinabi mo nga sa'yo, dinerecho, nagbigay ng pangalan para wag malito yung mga tao. So sabi ko sa kanya, wala po talagang alam ko naman, mabait na tao din si Atty. Ian Sia, matalinong tao, nagkaiba lang kami ng sinamahang grupo. Naging magaling din naman niya na konsehal, para bakit ko siya sisiraan? At bakit ko gagawin yun na iba ang tinatakbo ko? So, tinawagan ko siya. Ang sabi ko, lagi naman niya ko, dali natin sa NBI, ipacheck natin, dali natin sa cyber, pacheck natin, para wag na tayong magtalo-talo, malaman na natin. Kasi iba natatawa ko, hindi ako nakasubscribe sa kanya, hindi ko na Ang nangyayari, may magpo-forward sa akin yung screenshot. Ito, tapos minsan may sumagot ng mga politiko na ako na pinagbibitan sa ko, anak ng kamote naman talaga yan. Wala talaga ako at kung ano man, mamatay man ako, ano pa ba pwedeng isumpa, mamatay na buong pamilya ko, hindi po ako yung kung sino man yung daily updates niya. Wala po, dati, hindi lang daily updates, pinagbintangan sa akin yung Pasig Pagbabago, marami yan, 2.0, ang dami. Ang dami kasing gumawa ng mga ganun. Pero maniwala po kayo, kung meron ako pong sasabihin na alam kong totoo, privilege speech ko na lang po yan. O kaya sabihin ko sa social media, basahin niyo po yung social media ko, balikan niyo po yung unang magaling naman kayo mag-research Diretsahan po ako Kahit dati nung hindi pa ako tumatakbo, pag may mga konsehal ako na tumatakbo na hindi ko gusto, nung hindi pa ako tumatakbo nung mga bata pa ako, college pa lang ako, binabanggit ko po sa Friendster pa nga lang sabi ko, hindi ko gusto tong gantong binabanggit ko, hindi ako nagtatago, kasi tingin ko karuwagan po yun. At saka hindi ka magiging totoo, di ba? So sana huwag kang magalit. Alam ko may sarili ka ring style, gusto mong ipahayag yung alam mo, nalalamang katotohanan, baka itinatago mo yung di ba, identity mo dahil baka yan si Pasig Pagbabago, sila ba to, si Daily Updates, may isa pa dati Alam ko baka mamaya meron lang din sila gustong ipahayag, natatakot sila pag yung identity nila ay mabubunyag, baka kaalanganin ng buhay nila. Ako po hindi po. Sasabihin ko po talaga kapag hindi ko gusto, di ba? Yun lang.
Kaya hindi ako yun, Ayan. Pero alam mo, minsan kahit may mga ganyan social media, matalino na rin ang tao. Hindi naman basta nagpapadala. So, Consi, nabanggit mo na rin, no? Kilala ka nga na malapit kay Mayor Vico Soto. At nabanggit mo rin kanina. Gusto ko na rin itanong diretso. Galit ka ba nga talaga sa Eusebio? Hindi ako galit, personal. Hindi ko lang nagustuhan yung estilo ng kanilang pamamalakad. Estilo na siguro may times na kumbaga magkaiba yung level ng mga nanunungkulan at level ng mga constituents, no? Hindi katulad nung pumunta kay dumating si Mayor Vico, pumantay. Yun lang naman na hinahanap ng mga tao. Pero wala naman. Ano kaya mo sila harapin? Pag nagkikita Oo, na ba naman. kayo? Nagkita na ba kayo? Ginagala, ilang beses. Ginagala kayo, buhabati ako. Ano siya eh, ako, ayan lang po siguro ang itinuro sa akin ng mga magulang. Marunong po akong magbigay ng respeto sa mga, kahit sinong alam ba, sa reliyon, kung ano man ang reliyon mo, ikaw pastor, ganyan, gagala. Kapag elected official ka, lahat, kahit hindi mo gusto, gagalang ka, no? Pero, iba yung susundin mo yung yung magiging followers ka nila kahit alam mong hindi tama yung ginagawa. At sinasabi ko lang naman to, tuwing eleksyon. Kasi, alam nyo pa sana maintindihan ng mga politiko, no? Na tuwing panahon lang ng eleksyon talaga, makakapagpahayag ka na sana ng totoo. Magkaiba kasi yung paninira. Tuwing panahon ng eleksyon, masabi mo na yung mga katotohanan para magkaroon ng tamang option yung mga tao. Alam ba, kung alam kang katotohanan na ganito, na alam mo namang may ginawang hindi tama, kasi itatago mo sa sarili mo, ilikay mo sa tao. Basta totoo, ha? Kasi kapag imbento mo, yun ang hindi maganda. So, sa Eusebio siguro, ang lang naman, ng mga panahon na yon siguro dahil dati rin naman tayong medyo may pagka-aktivista, no? Yun lang siguro, yung takot yung mga tao sa yun lang naman siguro, ang hindi ko kayo nagustuhan. Parang lagi kang may takot, di ba? Pero, dating sa personal, wala naman ako, no? Kaya mo silang harapin, kausapin? Oo naman. Kasi, sa totoo, sabi nga nila, si Kong Ricky, parang, alam mo, ito totoo, sasabihin ko, yung matandang Eusebio, si Kaente, sobrang iba yun, mabait talaga yun, no? Naalala ko nung bata ako, pag pumupunta yan sa tambak, sa Bambang, nakakalapit kami. Umiinom yan sa kaharap yung mga tao. Mayor na siya noon. Mayor na siya noon. Iba, no? Iba. Makakakwentuhan mo, malapit sa'yo, ganyan. Parang mayor ng tao, no? Tapos eventually, parang naiba nga, no? Yun naman siguro, kasi nasanay kami dun sa isang mayor ng masa, tapos parang naiba. Talagang may iba yung pananaw mo, no? Yun lang naman. Sabi nga, si Kong Ricky, former Kong Osman Ricky, parang daw si no? Hindi ko pa naman nakakasalubong. So, iba-ibang mga tao. Pero, wala namang kaila. Kung sa mga pagawain nila, na naipagawa ng mga gusalit, ako, sasaludo talaga tayo. Ang hindi lang naman natin nagustuhan, siyempre yung may mga nakalagay na mga emblem. Tinan mo, ang dali naman pong ikumpara. Halimbawa, ahangaan po natin yung mga ipinagawang mga gusali, yung mga, mga schools, infra. Pero hindi mo lang hahangaan yung may nakalagay na mga pangalan na mag-iibas dun sa paniniwala natin. Pero ako sa totoo, pag nakita sila, naman, babatiin na siyempre, tag mo pa rin, mayor pa rin naman. Good morning, kay Com. Naman, pag nakikita ko, gano'n naman. Pero, yun lang kaibahan. Kasi kung, di dati, patagil pa sana na kami sumama sa kanya doon. Paniniwalang political lang po ito, pero, sa ating mga dating personal po talagang siguro yun lang yun at I'm sure malay nyo po may dumating ang panahon may umusbong uli na kaanak nila pero ka-estilo ng napamahal sa ating estilo ni Mayor Vico. I'm sure kung paano natin niyakap yung pagbabago at inadapt naman nila
Kasi Mayor Vico, ganun lang din naman ang gusto niya. Oo. Gusto niya maayos na pamamalakad. Sabi niya, ayaw niya sa dynasty. O kaya nga yung mga hindi niya measures walang nyo ngayon, kasunod sa kanya. institutionalize nyo na, di ba? Na Yes, kahit oo. sino nakaupo, yun ang magiging proseso. Yes, oo. Ano yung fake news na kahit fake siya, eh parang naiinis ka na or naapektuhan ka? Na fake news na... Ayan nga, yung sa, ako raw yung sa daily update at si ano, pikon na pikon talaga ako dyan, no? Alam mo kasi, kapag hindi mo talaga ginagawa, nakakainis, no? Yan, medyo naiinis ako dun sa mga... O, huwag na kayo magagalit kasi katangahan naman talaga to. Yung mga pangang naniwala na ako yun, na yung kung sino yung apektado doon, tapos sinasabi nila si Voltaire, katangahan po yun. Kasi mag-isip kayong mabuti, ba't ko gagawin? Number one, nakaupo na ako no? Ba't ko, ano yung mapapala ko, no? So, hindi po, no? At ako rin naman po, naniniwala po ako, baka maging matunog mayabang, pero ito naman totoo. Tingin ko naman po, may ginagawa po akong magaganda. At kaya hindi ko po kailangan pong manira. Yan po ang tingin ko. Kaya si Mayor Vico, hindi po kailangang manira ng kahit sinong tao. Ang ginagawa niya lang po, gumawa po ng mga tamang bagay para sa mga tao. Yan po ang sinusundan namin. At pilit ko po, ang hirap gayahin, pero pilit ko pong ginagawa. For example, itong mga ginagawa ko sa TODA, tingin ko, hindi na naman nila makakalimutan to. So bakit ko pa kailangang manira ng mga personalidad na may kinalaman sa TODA? Stupid po yun. Diba, katulad po dito, konsehal na ako ngayon, no? Bakit ko kailangang siraan yung mga hindi nakaupo? Eh, ginawa na nga po nila dati yun. Sabihin ko na, direkta, ang dami yung mga konsehal, ang ginagawa nyo, kada mga ngampanya kayo, naninira kayo ng naninira. Alam niyo po, yan pa yung isang kinakainis ko. Ang sabi nila, ang lakas ko raw manira tuwing eleksyon. Ha? Panoorin niyo yung mga speech ko kahit sa kung magpunta. Hindi po. Minsan nagsasabi ako ng totoo. Yun ang kaibahan. Pag sinabi, iba po yung paninira sa totoo. Pero yung gagawa po ako ng kwento na wala pong basihan, hindi ko pa po yun ginagawa. Sa tingin ko nag-iisip ako kung merong wala eh. Wala talaga akong maiisip. No? So, again, yun yung dalawang bagay. Yung pagbintangan ka talaga sa hindi mo ginagawa. Nakakapikon. Hindi ko po ito kinikwento, no? Kasi ako, pinapanindigan po ako ng balahibo kapag po ang kahit sinong politiko simula sa taas hanggang sa sa barangay level, simula sa presidente sa barangay level, pag ginagamit po nila ang kahirapan sa kampanya. Ko doon. Kasi po, ngayon ko na ikukwento, kutsel na naman ako para maging inspiration na lang. Kasi pinanggalingan nga namin, tambak, bambang. Ano yung tambak? Ilog, tinambakan, nagkaroon ng mga bahay. Doon po ako pinanganak. Puntahan niyo po yung lugar namin, baka hindi naiiba sa lugar niyo. So, kapag ginagamit yun, nata-turn off talaga ako. No? Kaya hindi ko siya maikwento na, kahit gusto ko ikwento na, kami naman di man maayos, nagsikap na lang din namang kami, no? May times na walang-wala din talaga kami, no? May times kami mag-asawa. Kwento na lang po to para ma-inspire ka kasi ganito na ako. May times may mga panahon kami na mag-asawa, maniwala kami, wala kami maiulam. Dumating kami sa ganun. Walang nangangato kami sa binan ko para. Pero yun, ayoko talaga pong gamitin sa ano yun. At nung nandun ako sa gusto kong maging public official kasi talagang may galit sa hindi galit eh. May desire kami, apoy, may na gusto mo makapag-serve para itong mga na-experience namin nung kami ay nandudong pa, may ibigay mo. Pero hindi pala talaga kaya ng gobyerno lahat. So, kailangan po namin talagang ma-realize sa mga napakagandang pakinggan na we have 17 billion na budget. Tapos yung mga magagaling maninira, sabihin, ang daming pera niya, tapos walang magawa. Pero hindi po siya ganun yung proseso. Yun po. Kaya ako, bilang galing dun sa mahirap na na sektor ngayon, okay na naman kami, maayos na may pamilya namin. Pero dapat maparealize dun sa mga mahirap, kailangan magsikap din tayo. Hindi kaya lahat ng gobyerno po talaga. No? Pero kami, nandito, buti, nagkaroon kayo ng kahit paano representative na galing dyan sa sektor natin. Alam ko naman pag tayo yung maaargabyado, medyo magsasalita naman. Yan, hindi ko talaga hindi ko yung ma-express yan, hindi ko ma-ikwento yun dati na kami galing din sa medyo mahirap. Ito matanong ko lang, despite sa mga na-accomplish mo,
despite sa mga explanations mo at sa mga pronouncements mo in public, bakit ka ba laging misinterpreted? Siguro kasi sobrang straightforward ako. Hindi pa sila sanay. Pag hindi gwapo nagsasalita na, na straightforward. Kaya pag si Mayor, si Vice, si Kong, napapatalo, baka sanay po tayo na may ganito rin ang itsura na politiko na parang na kapareho. Tsaka ako po, lumaki, sinilang, lumaki, nagkaisip, may edad na rin ako dito sa Pasig. Maniwala po kayo, sobrang kabisado ko po ang Pasig. Pati ang ugali ng Pasigueño, kilala ko. No, ganito talaga, ito po yung totoong ugali ng Pasigueño. Ang punto nga ng Pasig, kaya mo laging galit eh. Pag dinala mo ang taga-Pasig sa ibang lugar, akala laging may kaaway. Yan ang punto ng Tinan mo, ang sinabi nga, kakaano lang ni, kamamatay lang ni Senator Sagisag. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng Batang Pasig? Ano ba? Ang Batang Pasig, ang ibig sabihin ay matigas ang ulo, pero may ipinaglalabang. Yan ang ibig ayan daw palang ibig sabihin. So ito yan, matigas lang talaga ang ulo namin, pero meron po talaga kaming ipinaglalaban. Lalo na yung nanggagaling po dun sa sorry for wala na akong ito yung nakasanayan, maintindihan tayo nasa laylayan, no? Marami na kaming pinagdaanan, no? Kaya kami pag nakaalpas na dun, maniwala po kayo, yung pa yung mga bumabalik talaga dun sa atin ng galingan. So, ako naman, may pakausap ako dun sa mga politiko. Huwag nyo naman masyadong gamitin yung mga mahihirap dun sa politika, no? Lalo na sa mga speech. Sa totoo po, sasabihin ko, baka may magalit sa akin yan. May magagalit na sa akin, may mababash na naman. Pero huwag naman po, parang yung, sabi ko nga, natatawa nga ako minsan, magpo-post. Hindi ba nila alam na parang na-offend kami? Kumain ka lang sa karinderya, ipopost mo na, parang sabihin mo, mahirap ka. Ano bang tingin nyo sa amin kumakakain sa karinderya? Mga basura. Di ako totoo, yan po ang damdamin ng ng isang totoong galing. Misinterpret ka na naman. Misinterpret daw, pero ang totoo po, yun lang po yun. Kaya sana maintindihan nyo kaming baka yung baka kasi dahil sa pinanggalingan ko, kaya minsan may misinterpret. And sometimes kailangan na maging akong boses ng mga kung sino yung ilagay. Kami yung kami yung mga dating tambay, nagsumikap, nag-aral, nagkaroon ng magandang trabaho, tapos binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos lang kahit paano na magkaroon ng makapag-serve. Pero yun po, huwag nyo naman ganito lang salitang kalye lang kasi talaga na natutunan ko na kasanayan. Konsi 2 questions, pwedeng personal or trabaho. Saan ka naiinis? Sa trabaho? Pwedeng personal or trabaho. Sa taong plastic. Kasi ako, sa totoo, kaya siguro rin marami na inis sa akin. Sobrang transparent ko po. Hindi ko maitago pag sa kaharap ko na alam kong hindi totoo yung sinasabi. Ewan ko ba, hindi ko talaga siya kayang itago. Either may masasabi ako or makikita sa mukha ko na obvious na. Basta hindi ako naniniwala. Ayun, yun siguro. Kasi mas maganda siguro, kainisan ka na, pero at least totoo ka. Kaysa naman, pilitin mo magsinungaling para magustuhan ka lang. Yan ang politics ng Pilipinas. Mas ginugusto po ng mga tao yung magpapakabait, sasabihin ito, pero hindi naman pala totoo. Kaysa naman, siguro, ako, diretsa, hindi rin naman ako maka Duterte, no? Alam naman ng mga kaibigan ko yan. Pero isa yan sa i-admire mo kay Duterte. Walang, love me or hate me. Walang filter. Diba? Pero ako, mag-ibang version lang si Mayor tsaka si Duterte. Si Mayor hindi rin marunong, hindi nagtatago yan ng niya. Sabihin ni Mayor, sabi ko nga sa'yo nakaganda, sobrang straightforward si Mayor. Hindi kanya bobolahin, hindi kanya di ba? Yung kahit yung nakikita kayo kadalasan minsan pag may mga usapin sa HOA, ang galing niya eh. Alam niya lang, magkaiba lang silang si Mayor, alam niya lang yung style paano sasabihin sa'yo na hindi ka masasaktan, pero straightforward, hindi ka niya bobolahin. Si Duterte, ganun, hindi ka rin bobolahin, pero yun naman, diretsahan. So, may pagkakaiba lang po talaga ng estilo. Pero again, babalik ako, kiniinisan ko po talagang tao.
yung plastic, yung hindi po totoo sinasabi. Saan ka naman na natatouch, natutuwa? Kahit maliit na Di bagay. ba kahit itong hindi, ewan ko kung alam mo na to, mababaw po luha ko. Sobrang madali akong maiyak sa maraming bagay. Diba ka usually ganun pag malalaking tao? Alam mo po Di ako ba minsan ginagawang katawa, laki-laki mong tao? Madali po akong matouch, no? Kaya minsan, pag meron kaming mga sumama ako dyan sa Akay, pag sila po yung umalis ako bigla. Kasi ayoko makita ng camera na umiiyak ako. Alam niyo ba, even sa sa pelikula, iyakin ako. Pag inaano ko yung... Kaya nga, as a writer, no, dating writer ako bago maging politiko, iniiwasan ko kumuha ng project ng mga malulungkot. Kasi nadadala ng emosyon ko. Kung pag malungkot ang sinusulat ng arto, malungkot ako. Kaya nag-shift ako, nag-comedy writer ako para maging masaya lagi. So, yun ang ko, no? Ako. Yun, ganun. Para kasi kayo nagwi-wish ko lang dun sa Akay. Di ba, babahay-bahay rin kayo. So, yun ang hindi alam ng mga tao. Ako po ay iyakin sa maraming bagay. Pag nagkasakit ang anak ko, umiiyak ako. Oh? As in? Oo. Basta ako, mababaw. Maraming bagay ako na pero masarap umiyak hindi nila alam. No? Pag umiiyak ka, na nakakaluwag lang. So ako, sometimes, at hindi po kaduwagan yan, it takes a man to cry daw, sabi, di ba? So ako, kapag pero minsan, maraming pagkakataon, umiiyak ako in may lang ako mag-isa. No? Pag yung hindi ako makadesign, iniiyak ko yan. Then after nun, kapag isip ako, baka kailangan mong gawin yan minsan. Minsan iiyak mo lang sa sarili mo, tapos pagkatapos mo nun, makukuha mo yung so yun isang karakter ko na hindi nila alam. Okay. Ito, last question ko na, no? Ano ang pangarap ng isang Volta de los Santos sa lungsod Pasig? Kahit hindi ka na konsehal or kahit sa anong panahon, ano ang pangarap mo? Alam mo, ang bigat ng tanong, no? Grabe, bigla ako napaisip. Ano nga ba talaga yung gusto ko? Kasi ako, dati nung maliit ako, napakasimple ng mga bagay na gusto mo sa sa gobyerno. Yung ako, kasi public school ako doon, no? Sana, sabi ko, makapag-aaral ako sa private school. Ganun lang kasi tingnan ko, no? Yung pangarap ko dati. Pero ngayon, nung abong lumalaki ka, naisip mo, ang dami palang problema. Tapos, nung napunta ako sa gobyerno, naisip mo, ang dami palang problema, no? At wala talagang perfect na government. Ako siguro sa ngayon, may pagpatuloy lang yun na simulan ni Mayor Vico. Summary yun ng kung ano yung gusto mo sa Pasig City. Kasi pag umalis siya dito, hindi mo alam kung anong gobyerno uli yung marami nagsasabi, hindi siya perfect, no? Hindi siya perfect kasi wala talagang perfect na gobyerno. Hindi siya perfect pero totoo. So, sana, yun lang uli ako, no? Kung titignan mo, isa-summarize mo tong aking interview para tungkol sa pagiging totoo. Magkaroon lang tayo ng totoong gobyerno. Totoong gobyerno na sasabihin sa'yo kung ano yung pwede, kung ano yung hindi. Totoong gobyerno na ilalabas sa'yo kung ano yung meron tayong pondo at kung saan pinaggastusan. Totoong gobyerno na gumagawa ng programa para sa tao pero hindi para sa sarili nila. Totoong gobyerno na kumikilos na hindi lang para sa kasalukuyan pero para doon sa inaharap. Actually, yan ang summary ni Mayor Vico. Magmumukha akong parang masyadong papuri doon sa tao, siguro. Pero kasi nandito tayo sa pagkakataon na maraming maninira pa dun sa isang uri ng gobyerno na baka pinapangarap ng maraming ibang lugar. Nandito na po yun sa atin. So, I hope pag wala na kami dito, kung ano man yung nasimulan, andiyan pa rin si Antay-Epal, na sana matuloy-tuloy kung ano may mga libreng ibibigay namin, patuloy na maibigay. Ano pa ba yung mga sinimulan ni Mayor? Yung maayos na procurement na sinasabi niya noong una, talagang binabakbakan namin
dinidebate namin. Pero eventually, you will realize na tama yung sinasabi ni Mayor na baka nga minsan, akala mo, nakukuha ang lahat sa pagmamabilis. Pero yung pala, kailangan mo talagang pagdaanan ng proseso dahil eventually, bibilis yan at magiging efficient, no? Kailangan magkasabay. Sana magkaroon po ng totoong gobyerno. Ayan. With that, maraming salamat, Councilor Volta. Thank you. At God bless you sa iyong pagsiservisyo sa ating God bless you rin yan. At sana kung saan ka man din uli mapunta, huwag mo kaming makakalimutan. At saka, natatandaan ko rin, sinabi ni Mayor Vico doon, nung maraming naglulutangan ng mga vloggers, sabi ni Mayor Vico, maglalaki ulo mo, isa raw sa talagang magaling daw at nagre-research daw talaga at maganda yung mga tanong kay Luigi. Kaya tuloy mo lang yan. At sana kahit na patuloy mo pa rin madadalaw kami para magkaroon ng mga ganto at makabuluhang mga interview na hindi siya base sa intriga, kundi dun sa kung ano yung dapat malamang information ng mga tao. Thank you. Good job. Maraming salamat, Councilor Volta. Thank you.